Ang dasal ko po ay kung makakasama po namin siya hanggang habang buhay. Hanggang ako po makapagtapos kung makakasama ko pa po siya. Hindi na po siya makaalis sa katre. Nakaupo lang po. Isa po siya nahihirapan, naiyak. Huwag ibinabangon. Nasakit ang kanyang likod. Di na makatayo. Sabi ko nga sa kanila ay mag-aral sila ng maayos. At ako naman sabi ko ako ay hindi na makakatulong sa kanila. Yan ho, yun ho, may sayang na yan. Ah, Pero naputol na po yan. itong mga kababayan dito. Ito pala yung salarin. Itong puno ng mangga na to. Ito yon. Apo. Gaano kataas yung pinaghulugan ni mama mo? Mataas po. Tapos ang kanya po natungtungan ay tuyo. Tapos nabali po. Diyan po nagpatak sa may ano yan. Nakaupo ho. Nakaganyan yung isang paa. Tapos yung isa ay nakaganyan. Tapos yun ho nakagayaan, yun ho yung nabali eh. Saan po mismo ang bali niya? Ari ho. Bukol na rin. Ito na putol ho. Papagawa-tapya. Tapos yun ang aking buto din eh. Parang gumanyan. Umiksi na ng umiksi ito. Siya si Ate Marimi de Leon ng Barangay San Miguel, Lubog, Batangas. Sa kanyang kalagayan ngayon, ay di mo akalaing 48 taong gulang pa lamang. Payat na payat. At tanging sa isang sulok ng papag na lang na ito matatagpuan. 8 taon na ang nakaraan, si Ate Marimi Nabalian po. ay lakas loob na inakyat ang isang puno ng mangga. Makapitas lamang ng ilang bunga upang may pagkain ng 3 anak na noon ay kaliliitan pa. Subalit ang kinapitang sanga na dapat sana'y aalalay sa kanya ay siya ring naging dahilan ng pagkahulog niya. Mga kababayan, yan po yung bahay nila. Kasi yung huling punta natin dito, hindi natin masyadong naikutan. Yan, halos sa talagang pinakakusina po nila. Halos wala na talaga. Sirang-sira po. Tapos wala silang pintuan. Mukhang inaayos pa ni tatay. Tao po! Kumusta na kayo? Ay, nak. Kumusta Ti Marimi? Click ko ito ha. Kumusta kayo? Oo naman po. Namamagaw pa. Bakit? Gawa po na sipon. Medyo masama kasi yung panahon. Anong ginagawa mo? Ayan po yung balatong na aking ginagawang pasibol. Ayusin natin yung mic. Gulay mo na pasibol. Anong ginagawa nyo rito na? Possible po, igigisa po. Akala ko yung pinagtitinda nyo. Hindi po? Yan ang ulam nyo. Opo. Kayo na rin yung gumawa. Opo. Ayan. Ayan nga ng pasibol. Kumusta naman ikaw ngayon? Ay, ayos naman po. Kumain ka ng marami. Payat na payat mo. Ingala po ako kaunti pagkain. Hindi matmahan naman. Pag po nakarami na dudual. Hindi pwedeng kumain ng madami. Opo. Hindi naman inaagawan mo ng pagkain. Hindi po? Ba't anong nararamdaman mo kapag kakain ka? Ay, yun po yun. Nabalik na po yung aking kinakain. Ay, hindi ka na talaga maano. Mahil siguro po lumiit na yung bito ka. Kaya ganun. Mga kababayan, payat-payat ni Ate Marimi, Nanliit ka na ng nanliit. Ilan taong ka na nga? 48. 48 ka lang. Kumusta naman kayo, nak? Na may nainom. Ayos lang po. Pumasok ka? Opo, kararating ko lang po. Yung mga kapatid nyo nasaan? Yung isa po ay nasa chapel, yung isa po ay nasa
Bayan pa po. Napasok. Opo, ng senior high. Kumusta naman pag-aaral niyo? Ayos lang po. May nababaon naman. Opo, Yung si mama mo, Ano kumusta? siya naman pala? ayos lang po. Kumusta si mama mo rito kapag siya lang mag-isa? Di ko po alam. Kapag wala ka rito sa bahay at nasa school ka, naisip mo si mama mo kung paano siya rito? Opo. Anong naisip mo? Kung siya pa nakakain sa tanghali. Bakit ano bang ginagawa niyo kapag aalis kayo rito? Paano niyo iniiwan si mama? Minsan po ako pinauunang nang umalis alas 5. Ang papa ko na lang po nag-iiwan pagkain. Ilang taong ka nung nahulog si mama mo? 4 na taon po. Bakit daw ba umakyat sa puno si mama? Para lang daw po hindi po ako makalayo sa bahay. Kami po dalawa. Para merong kainin? Opo. Malayo pala yun, ano? Ayan ho, yun ho, may saging na yan. Ah, Pero naputol na po yan. itong mga kababayan na dito. Ito pala yung salarin. Itong puno ng mangga na to. Ating titingnan kung saan mismo nahulog. Yan po nung yan. Ito yon. Opo. Gaano kataas yung pinaghulugan ni mama mo? Mataas po. Yung sanga na yan, yung mga dahon sa Papagayon dulo. po. Papagayon. Tapos ang kanya po natungtungan ay tuyo. Tapos nabali po. Diyan po nagpatak sa may anong yan. Yung, di ba, dahon ano? Mga ganun kataas sa dulo na yun? Yung pinagbagsakan. Mataas pa po dyan. Yung binagsakan niya? Opo. Kasi napakataas na nito mga kababayan. No? Tapos mas mataas pa yung pinagsakan niya Opo. talaga. Tapos po ang kanya po nahawakan at natungtungan ay tuyo na. Saan mismo siya? Kita mo nung nahulog si mama mo? Opo. Doon po. Doon. Doon sa may saging? Hindi po, doon pa po. Malayo pa. Paano nahulog si mama mo? Anong nakita mo mismo nung nangyari yun? Nakaupo ho. Nakaganyan yung isang paa. Tapos yung isa ay nakaganyan. Tapos yun ho nakagayaan, yun ho yung nabali eh. Anong ginawa niyo nung nakita yung gano'n si mama? Tinawag po ang papa. Ang papa po ay nasa kaingin dati, nangangaingin laang. Nagtatanim ng mga saging. Tapos simula nun, nagkaganyan na si mama mo. Opo. Kumusta ba si mama mo nung hindi pa nangyayari sa kanya, nung hindi pa siya nahuhulog? Lagi po siya ang tagaluto sa umaga pag po kami papasok. Siya ay nag-aasikaso. Nakakamiss ang may mama. Simula nung nangyari yon, bagamat kasama niya si mama, kailangan niyo, kahit mga bata pa kayo, kailangan niyo nang gumawa sa bahay, makatulong. Anong gusto mo sabihin kay mama? Yung tatagan lang niya ang loob at gagaling din siya. Ang dasal ko po ay kung makakasama po namin siya hanggang habang buhay. Hanggang ako po makapagtapos kung makakasama ko pa po siya. O hindi na. Iiyak po. Hindi na po siya makalis sa katre. Nakaupo lang po. Isa po siya nahihirapan, naiyak. Huwag ibinabangon. Nasakit ang kanyang likod. Di na makatayo. Mag-aaral mabuti ha. Maring nagiging mahirap yung kalagayan nyo ngayon. Pero sabi nga, habang may buhay may pag-asa. Mag-aral mabuti, magdasal. Sabi ko nga sa kanila ay mag-aral sila ng maayos para yung gusto nilang gawin, magagawa nila. May trabaho sila maayos.
At ako naman sabi ko ako ay hindi na makakatulong sa kanila. At ang aking kalagayan ganina na. Ate Mari, may sa ngayon, dasal pa rin tayo ha. Kasi yung mga kababayan talaga natin yung makakatulong sa atin. Kailangan natin ng mas marami pandasal para marami mga kababayan natin ang makita yun yung kalagayan para may makatulong sa inyo. Ano? Kasi si Kuya Benji naman ay wala. At wala naman talaga ako na itutulong. Tulay lang ako. Pero sa pagkakataong to, mayroong dumating sa akin. Ito'y 1.5. Ito'y mula dun sa ating mga kababayan. Dasal pa rin tayo. Sana ay marami pa. Marami pang makatulong. Matulungan kayo sa inyong kalagayan. Kaya po si Kuya Benji may nadala na 1.5. Nais po natin pasalamatan si Ma'am Vanessa Ampong. Nagpadala po si Ma'am Vanessa para sa inyo ng 1,000. At sa GCash account number 9318, nagpadala po ng 500. Kaya po may naibigay po ako sa inyo. Salamat po sa nagbigay nitong pera para sa amin. Malaking tulong po ito sa amin. Para mas matulungan po natin si Ate Marimi, mas makatulong po tayo sa ating mga kababayan na muli, please share this video po. Sino naka-schedule ngayon maghugas ng mga Si Monique pinggan? po. Yung ate mo? Hindi po yung Mas bunso. bata sa'yo? Apa. Ilang taon na si Monique? 9 po. Hati-hati kayo sa gawain bahay. Tapos mamaya po ako magsisibak ng kahoy. Nasaan si papa mo ngayon? Nasa baba pa po. Misa po gabi nang dumating at madami pong gawain. Ilang taong ka nung natuto ka ng mga gawain bahay? Yung grade 1 po Nag-umpisa ng kayo na yung gumawa. Opo. Tinuruan po ko ng mama magluto. Dati po ako nakasampo sa may tungko. Nanonood na pagluluto. Nakakamiss yung may mama na nag-aasikaso. Ano? Opo. Kumusta naman ang mga grades mo? Okay lang po. Matataas naman. Opo. Dati nga po ako yung zero lagay. Diyan ako sa elementary. Ano nangyari? Ay, laging perfect. Diyan. Lagi ng perfect ngayon. Lagi ng perfect. Ay, di kaya pala magaling ka magsibak ng kahoy. Palakol dati. Laging zero. Ay, mag-aaral ng mabuti. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Anong ulam nyo ngayon? Yung ginagawa niyong pasibol? Opo. Anong luto nun? Torta. Pwede ba yun? Opo. Anong ilalagay lang doon? Itlog. Itlog lang po. Tapos, pwedeng bawang, sibuyas, gano'n. Asin. Marami akong natututunan na. Kinalala dati, naman, sardinas, torta. Ito naman, pasibol, torta. Aha. Sino nakaisip ng menu na yan? Ay, ang mama po.